Eto pa nga yung kaganapan nung naglipat nga kami ng bahay at eto pa nga lang at ngayon ko pa nga lang mai-a-upload yung part 2. Nagbagong taon na nga't lahat, ngayon ko pa nga lang mai-a-upload 'to. Sobrang busy rin kasi namin talaga nung paglilipat ng bahay. Halos hindi na nga rin ako nakapag-video dahil madaling araw nga kami umalis at nag-asikaso. As you can see naman, sobrang gulo pa nga dito sa may apartment dahil hindi pa nga namin 'to naaayos talaga. Bale nagpahinga nga lang kami buong maghapon noon dahil sobrang sakit nga ng katawan namin lalo nga nung paa ko. Bumawi talaga kami ng tulog diyan tapos nung nakapagpahinga nga kami ng ayos-ayos, ayan nag-unti-unti na nga rin kami maglikpit ng mga gamit. Dahil nga isang araw na nga lang ay bagong taon na kaya dapat talaga maasikaso na namin 'to. Andito na naman kami sa pinakamahirap na part, yung mag-aayos at magliligpit na naman ng mga gamit. Ganito talaga kahirap kapag nangungupahan ka at wala kang permanenteng bahay. Pero wala naman tayong no choice dahil hindi naman tayo anak ng kontraktor dahil hindi agad tayo makakabili ng bahay. Oo, may mga dapat kaming i-priority na unahin. Hindi naman kami nagmamadali magkaroon ng bahay dahil kung para sa amin talaga, para sa amin talaga. In God's perfect time. Huwag tayong magmadali at huwag tayong atat. Darating tayo sa part na yan. Anyways, bago pa tayo mapunta kung saan, ayan na itayo na at naiayos na nga namin tong mga drawer. Pansamantalang dito nga muna to dahil hindi ko pa naman to totally maayos ng maganda. Para lang magmukhang bahay at maging maaliwalas kahit kaunti. Tinawag ko na nga rin yung dalawa kong anak para nga magkanya-kanya kami ng gawain dito para nga mas mabilis matapos. Bali ako nga pala yung nakatoka dito sa mga pinggan, kaldero at uugasan nga namin uli dahil nga naalikabukan sa pagbabiyahe. Bali si Mal naman at yung mga bata ay dun sa mga damit at sa iba naming gamit para nga maisalansal na naayos dun sa loob ng drawer. Bali nung naglipat nga kami dun sa kabilang bahay, sa plastic na nga lang namin nilagay yung mga damit dahil nga nasa second floor kami, mahihirapan nga kami kapag sa malaking bag namin nilagay. Sobrang hirap nga maghakot dahil nga nasa second floor kami tapos tong mga malalaking drawer sila Mal at yung isa kong anak ang nagbuhat. Wala kaming ibang katulong kundi kaming apat lang. Tapos kada magbababa kami ng mga gamit, iiwanan nga namin yung bunso kong anak doon sa may kalsada para nga mabantayan yung mga gamit na nailabas na namin. Bali, ang nagbubuhat na nga lang ng mga drawer si Mal at saka si Ate Chloe. Medyo nahihirapan na rin kasi ako sa akyat panaod sa hagdan dahil nga yung pinakapaa ko ay nananakit na nga siya kapag paulit-ulit panaog dahil nga dun sa pagka-aksidente ko dati. Kaya naman mas pinili namin na madaling araw maghakot para nga hindi kami crowded sa tao dahil nga medyo maliit nga lang din yung daan doon. Para sa mga hindi nakakaalam, kaya kami lumipat dahil nga binabaha doon tapos maliit lang yung space namin doon, nahihirapan kaming kumilos at ang dami din naming gamit. Kaya naman wala kaming choice kundi maglipat at maghanap uli ng bagong malilipatang apartment. Anyway, sa sobrang kadaldalan ko, eto taasikasuhin ko naman itong mga gagawin ko. Ang dami ko na nga naichika agad sa inyo kaya naman ito samahan nyo ako dito sa may kusina. Bali ako ngayon nakatoka dito, as you can see naman napakadumi pa nga at talaga naman ang dami pa namin aayusin dito. At ayan, nag-start na nga ako dyan. At habang nagpupunos nga ako dun sa may ilalim sa may bandang lababo, napansin ko na ang daming ang tubig. Yung pala may natulo o may natagas nga dito sa may tubo ng lababo. Bali tinawag ko na nga rin dyan si Mal para nga maipakita ko sa kanya. Sabi ko nga napakadaming tubig at baka nga masira tong linoleum na bago naming lagay. Bali pinasilip ko na nga rin yun kay Mal para nga alam namin kung saan nagmumula yung tulo o yung tagas. Tapos sabi ko nga rin sa kanya dyan, sabihin niya nga dun kay nanay dun sa may-ari ng bahay para nga aware siya na may ganito dun sa may lababo. Bali lumabas na nga dyan si Mal tapos pumunta na nga siya dun sa bahay ni nanay. Malapit lang din naman siya dito sa amin dahil kabilang bahay lang din naman sila. Bali pagpasok nga dito ni nanay, sinabi na nga rin namin agad yung concern namin. Tapos ayun, bali sasabihin niya na nga lang din daw dun sa magagawa. Tapos sabi niya nga rin sa amin, pakulo nga daw kami ng tubig tapos ubuhos nga daw namin dun sa lababo dahil baka nga may mga natuyong mantika na nga daw dun. Kasi yung lababo namin dito kapag nga kaunti lang yung hinugasan mo, hindi masyadong dumadami yung tubig sa baba. Pero kapag marami nga kaming hinuhugasan na hugasin, ayun napakadaming ang tulo tapos ang daming agad tubig sa may ilalim ng lababo. Anyway, fast forward, ito na nga itsura ng loob ng apartment. Hindi pa to totally okay at maganda dahil nga napakarami pa namin mga gamit na dapat ayusin. Bali, update na nga lang uli namin kayo kapag naayos na nga ulit namin tong apartment. Ayan lang muna for today. See you on my next mini vlog.